May isang revelasyon na ibinahagi ang Filipino boxing legend na si Nonito the Filipino Flash Donaire. At para sa marami, ito ang isa sa pinakamahalagang leksyon na maaaring marinig ng sinumang boksingero. Sa kanyang pinakabagong panayam, inamin ni Donaire na sa loob ng maraming taon ay may isang katotohanang unti-unti niyang natutunan sa pinakamahirap na paraan. Ayon sa kanya, ang boxing ay hindi lamang tungkol sa tapang, lakas o tibay ng katawan. Ang tunay na sukatan ng isang world-class na kampeon ay kung gaano siya katalino sa loob ng ring. Ipinaliwanag ni Donaire na ang tunay na sining ng boxing ay nasa estratehiya, timing, footwork, depensa, at kakayahang tamaan ang kalaban ng hindi tinatamaan. Sa madaling salita, ang pinakamagaling na boksingero ay hindi ang pinakamatapang, kundi ang pinakamatalino. At dito niya binalikan ang isa sa pinakamahirap na laban ng kanyang karera laban kay Guillermo Rigundo. Inamin ni Donaire na noong gabing yon, sobra siyang umasa sa kanyang knockout power. Dahil sa kumpiyansa sa kanyang lakas, napabayaan niya ang teknikal na aspeto ng boxing. Habang patuloy siyang naghahanap ng isang malakas na suntok, paulit-ulit naman siyang nalalamangan ng mahusay na depensa at paggalaw ni Rigundo. Iyon ang laban na nagmuhlat sa kanya na hindi sapat ang lakas lamang kapag ang kaharap ay isang napakatalinong technician sa ibabaw ng ring. Ngayon, habang patuloy pa rin siyang nagbibigay ng kaalaman sa susunod na henerasyon ng mga boksingero, isang prinsipyo ang nais niyang ipamana. Hit and don't get hit. Ayon kay Donaire, madaling maging matapang. Kahit sino ay kayang makipagsuntukan at sumugal sa loob ng ring. Ngunit sa pinakamataas na antas ng boxing, ang panalo ay kadalasang napupunta sa mas mahusay, mag-isip, hindi sa mas handang tumanggap ng suntok. Ito rin ang dahilan kung bakit binabago niya ang paraan ng pagtuturo sa mga boksingero sa Omega Boxing Gym. Hindi na raw sapat ang lumang estilo ng walang humpay na suntukan at patigasan ng mukha. Sa modernong boxing, mas mahalaga ang depensa, movement, ring IQ at disiplina kaysa sa simpleng tapang. Isa itong malinaw na mensahe hindi lamang sa mga batang boksingero kundi maging sa mga trainer. Habang mabilis na nagbabago ang pandaigdigang boxing, kailangan ding sumabay ang Pilipinas kung nais nitong muling makapagluwal ng mas maraming world champions. Sa iba pang balita, patuloy namang nagpapadala ng mensahe si John Riel Casimero sa kanyang mga tagahanga at maging sa kanyang mga kritiko. Sa kanyang pinakahuling update, ibinahagi niyang patuloy siyang nagsasanay at unti-unti nang ibinabalik ang kanyang kondisyon. Ayon mismo kay Casimero, galaw-galaw para masurprise ang kalaban. Bagamat maikli lamang ang kanyang mensahe, malinaw ang ipinahihiwatig nito. May inihahandang sorpresa ang dating 3-division world champion. Dagdag pa niya, tamang pagpapawis lamang muna ang kanyang ginagawa habang hinihintay ang mga susunod na opisyal na anunsyo. Excited na rin umano siyang makabalik sa ring upang muling patunayan ang kanyang kakayahan sa harap ng mga taong patuloy na nagdududa sa kanya. Binigyang diin pa ni Casimero na malaki na umano ang kanyang napatunayang tagumpay sa nakaraang laban. At para sa mga nananatiling walang bilib sa kanya, sinabi niyang hayaan na lamang silang manatili sa kanilang pananaw habang siya ay nakatuon sa mas malalaking laban na naghihintay sa kanyang pagbabalik.